Alam po ninyo, ng mga naagdaang mga pagtuturo po natin ay ang pinag-uusapan po natin ay yung panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak na maghari at mamuno sa buhay na ito. Nais po ng Diyos na tayo ang mamahala sa mundong ito. Na pamahalaan po natin ito, pagharian natin ang mundong ito. Bakit po napakahalaga ang bagay ito? Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagsasabi na ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Ngunit tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo nagpapasako sa kapangyarihan ng kasamaan o ng diablo sa mundong ito. Tayo ang dapat maghari sa buhay na ito. Ngayon alam po ninyo, habang tayo ay narito sa mundo, uulitin ko naman po, ang sabi ng Panginoong Hesus mismo sa John 16:33, ang sabi niya, "In this world there will be troubles." Sa mundong ito, makakaranas kayo ng kapighatian. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito. Pero sabi niya, ngunit magalak kayo. Be of good courage, be of good cheer. Ang sabi po niya, magalak kayo sapagkat napagtagumpayan ko na ang kapangyarihan ng mundo. Napagtagumpayan ko na ang kapangyarihan laban sa mundo ito. Alam po ninyo, yung tagumpay ng ating Panginoong Hesus na natamo niya sa krus ng Kalbaryo, yun din ang tagumpay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay mga Kristiyano, kung tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, yun po ang dapat ilagay natin sa ating mga puso at sa isipan na ang lahat ay napagtagumpayan natin sa pamamagitan ng tagumpay ng ating Panginoong Hesus. Praise God, hindi po ba? Dito po nag-struggle ang maraming Kristiyano sapagkat nakakaranas sila ng iba't ibang mga sirkumstansya sa buhay na hindi mabuti. Pero alam po ninyo, yun ang nais na gawin ng diablo sa atin na kumbaga pahirapan tayo sa buhay nito upang sa gayon ay sumang-ayon tayo sa takbuhin ng mundo. Alam po ninyo, labanan po natin ang alin, yung pag-uulma ng mundong ito sa ating mga buhay. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung titignan po natin sandali at babasahin ko po para sa inyo. Ito po ang kanyang pagkakasabi sa Romans chapter 2. Hallelujah. Romans chapter 12 verse 2. Ito po ang kanyang pagkakasaysay. Sa Tagalog, ang sabi po niya, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ninyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ang sabi po sa New King James Version ay, "And do not be conformed into this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will know what is that good, acceptable, and perfect will of God." Sabi niya, huwag daw tayong sumang-ayon sa takbuhin o sa pag-iisip ng mundong ito, sa kalakaran ng mundong ito. Iba po kasi ang kalakaran ng mundong ito kaysa sa kalakaran, sa kaharian ng Diyos. At ang sabi ng iba, ay wala pa naman tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi po. Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang sarili nating Diyos at tagapagligtas sa ating mga buhay, tayo ngayon ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos, nasa ilalim tayo ng paghahari ng Diyos, tayo ay nasa kaharian na ng Diyos. Ngayon, ang sabi po niya sa isang salin, at nais ko pong basahin sa inyo sa yung Romans chapter 12 verse 2. Sabi po niya, "Do not let the world around you squeeze you into its mold, but let God remold your minds from within." Kung sa Tagalog natin titignan ito, sabi niya, huwag mong hayaan na yung mundo sa paligid mo ang siyang maghulma o isiksik ka sa kanyang hulmaan. Sabi niya, alam po ninyo ang mundong ito, pilit tayong isisiksik, ilalagay sa kanilang hulmaan para maging katulad natin sila. Bilang mga anak ng Diyos, huwag tayong pumayag na tayo ay maisiksik o may lagay sa hulmaan ng mundong ito. Pero sabi niya, hayaan mo na ang Diyos ang maghulma sa iyo. At alam po ninyo, ito'y sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Napakahalaga po ng bagay ito sapagkat ang mundong ito, napakatindi po ng pressure habang tayo ay nasa mundong ito. Pero isa lang ang panghawakan po natin. Kasama natin lagi ang Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos ayon kay Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, if God is for us, who can be against us? Alamin natin, kailangan malaman natin at paniwalaan natin na ang Diyos ay kasama natin, na ang Diyos ay kakampi natin. Kaya nga sabi niya, sino ang pwedeng maging laban sa atin? Walang pwedeng magiging laban sa atin kung kakampi po natin ang Diyos. Hindi mananig. Marami ang gustong lumaban sa atin, pero hindi sila mananig sapagkat kasama natin ang Diyos. Kaya ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay maghari sa buhay na ito. Alam po ninyo, huwag tayong susuko. Ano po? Kung minsan, maraming Kristiyano nakikita na nagsasabi, suko na ako sa buhay nito. Kahit mga Kristiyano po ay sumusuko sa takbuhin ng buhay nito. Sapagkat ang sabi nila, siguro ito na ang aking destiny. Ito na yung talagang naiplano ng Diyos sa buhay ko. Hindi po. Sapagkat mismo ang salita ng Diyos nagsasabi na alam niya ang mga panukala niya o plano niya para sa bawat isa sa atin. At ang mga planong ito ay ikabubuti natin, hindi natin ito ikasasama. Magbibigay ito ng pag-asa at magandang kinabukasan sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Diyos. At alam po ninyo, huwag tayong susuko. Pipilitin tayo ng mundong ito na sumang-ayon tayo sa takbuhin ng kanilang mga buhay. Bakit po? Kaya nga, ang hinihintay lamang ng dyablo ay susuko na tayo. Na tanggapin na natin na halimbawa, patungkol po sa sakit at karamdaman. Pag merong sinabi ang mundo na ang sakit na ito ay wala ng lunas, nakakalungkot isipin na may mga tao na tatanggapin na lamang nila na yung kanilang sakit at o karamdaman ay wala ng lunas. Ayan, at sasabihin nila, ito na talaga yung kapalaran ko na mamamatay ako sa ganitong uri ng sakit o karamdaman. Yun lang ang hinihintay ng dyablo, yung sumuko ka, alisin mo ang pagtitiwala mo sa Diyos. Pero kung pangahawakan mo ang salita ng Diyos na nagsasabi, ayon kay Peter, ang sabi po niya, una sa Old Testament sa Isaiah chapter 53, nang nagsasabi na sa pamamagitan ng mga latay ng ating Panginoong Diyos, pinagaling niya tayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Sa 1 Peter 2:24, ang sabi niya, pinagaling na tayo ng Diyos sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung titignan nating mabuti, ano ang mas gusto nating paniwalaan? Mas gusto ba nating paniwalaan ang sinasabi ng mundong ito, na sinasabi, ito ang sinasabi ng siyensya, ito ang napag-aralan namin? O mas paniniwalaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos na pinagaling na tayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga latay, mga hampas na tinanggap niya nung siya'y pako sa krus ng Kalbaryo? Pag-isipan natin mabuti, ano ba ang gusto nating paniwalaan sa buhay nito? Yung tanggapin ba natin na talunan lang tayo sa buhay nito? Yung sasabihin natin na ipanganak tayo na magiging talunan sa buhay nito? Alam po ninyo, walang ipinanganak sa mundong ito na talunan. Sapagkat lahat ng nabuhay sa mundong ito ay merong magandang plinano ang Diyos para sa kanila. Huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay. Alam mo, kung minsan sumusuko ang tao, yung nagwo-worry sila, may takot sila, at minsan nga sa ating pagtuturo nagsasabi na bakit, sabi nila, sinasabi niyong masama ang mag-worry, ayan, o sinasabi niyong hindi dapat nagwo-worry ang tao, na para bang bawal mag-worry, o sinasabi nila na ang worry ay hindi galing sa Diyos. Alam po ninyo, siya lang naman saan manggagaling ang pag-aalala ng tao? Ang pag-aalala ba ay galing sa Diyos o galing sa dyablo? Alam po ninyo,
Nasa atin talaga, mamimili tayo kung ano ang nais nating paniwalaan sa mundo ito. Maniniwala ba tayo sa Diyos o maniniwala tayo sa sinasabi o sa takbuhin ng mundo ito? Halimbawa na lang sa pagninegosyo o pagtatrabaho. Tandaan po natin, kung tayo'y naniniwala na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng negosyong ito o ang Diyos ang nagbigay ng trabaho ito para sa atin, huwag tayong sumuko sa ginagawa natin sa bagay na ito. At isa pa ang nais ko po na maunawaan po natin. Magkaroon tayo ng kaunawaan na ang source ng pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay na ito ay sa Diyos. Ang Diyos ang source po natin at hindi ang negosyo natin at hindi ang trabaho natin. Pero pwedeng gamitin ng Diyos, pero ginagamit ng Diyos, maaari ang trabaho natin o ang negosyo natin upang paunlarin tayo, upang dumating ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin, upang makamtan. Ito yung paraan, yung channel ng Diyos upang dumaloy ang kanyang pagpapala na pinangako niya sa bawat isa sa atin. So, huwag po tayong susuko sa anumang bagay na ginagawa natin sa mundong ito na alam natin na ito ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Alam po ninyo, ito yung lagi nagiging problema ng maraming Kristiyano sa mundong ito. Yung bang nandyan ang pagpipilian lagi na kung saan ay ito yung pressure ng mundo. Ito ang gusto ng mundo na gawin natin. Pero ito naman ang gusto ng Diyos na gawin natin. Kaya nga mismo, ang sabi ng salita ng Diyos, choose you this day. Sabi niya, mamili kayo ngayong araw na ito. Kahit po si Joshua nagsabi na, mamili kayo sa araw na ito. Sabi niya, ang sabi ng Diyos, merong pagpapala o merong sumpa. Mamili kayo. Pero ang sabi ng Diyos, ito ang buhay, ito ang kamatayan. Pero sabi niya, piliin niyo ang buhay so that you and your descendants may live. Ikaw at ang iyong mga salin lahi ay mabuhay. Kaya kahit si Joshua, sabi niya, choose you this day. Sabi niya, ang pipiliin ko ngayon, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Nasa atin po, kung ano yung narating natin sa buhay ngayon, kung anong estado ng ating pamumuhay ngayon, ito ay resulta ng mga pinanampalatayahan natin sa buhay na ito. Kaya napakahalaga na makinig ng salita ng Diyos sapagkat ito ang maghuhulma sa atin sang-ayon po sa nais ng Diyos sa buhay natin. Ito yung hulmaan ng Diyos sa atin. Yung makinig tayo ng salita ng Diyos. Upang ganyan ay dumating ang panahon upang sumang-ayon tayo saan? Sa salita ng Diyos. Upang sumang-ayon tayo sa Diyos. Upang magkaroon tayo ng tiwala o pananampalataya sa Diyos. Sapagkat walang ibang paraan upang dumating ang pananampalataya sa isang tao, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay dumating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig pa ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, lahat ng nangyayari sa buhay natin, lahat ng nararanasan natin sa buhay ngayon ay resulta ng mga pinanampalatayahan po natin. Sapagkat ang mundong ito ay punong-puno ng boses. Naririnig natin araw-araw itong dapat mong gawin, ito ang dapat mong gawin. At kung minsan, nakakalimutan natin na balikan ang Diyos o bumalik sa salita ng Diyos upang malaman din naman natin kung ano ba ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po ng bagay nito. Alam po ninyo, kahit ang banal na kasulatan, ang Biblia nagsasabi na ang mundong ito is under the control of the evil one. Pero kailangan po nating labanan ng bagay nito. Kaya nga, hindi tayo dapat magpasakop. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ang panawagan ng Diyos sa atin ay maghari tayo sa buhay na ito. Alam po ninyo, napakaraming mga paraan na ipinagkakaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. Katunayan, kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoong Jesus nung
sa Mateo, sa Matthew 11 verse 28. Sabi pa niya, lumapit kayo sa akin, lahat kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Lumapit kayo sa akin sapagkat tuturuan ko kayo. Ayan. At mabuti akong magturo. Ayan, ganun siya magturo. Ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, ganun siya magturo. At ang sabi niya, magaan, madali ang aking pamatok, at magaan ang may papagawa ko sa iyo. Alam po ninyo, ang pulang sa tao ngayon, yung paniwalaan ba, yung bang lumapit sa Diyos at hingin ang pamamaraan ng Diyos. Ang tao kasi, dahil sinasabi nila, ito ang napag-aralan namin. Ito yung karanasan namin, itong experience namin. Nagawa ko na ang bagay nito at hindi nangyari ang bagay nito. Pero alam po ninyo, masigit na mabuti ang pamamaraan ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung titignan lamang po natin sandali sa mga awit, sa Psalm 32, verse 8. Nais ko pong makita natin ang bagay nito. Upang sa ngayon ay tignan natin, ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos na pwede nating panghawakan. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 32 verse 8. Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Alam po ninyo, itong napakaganda sa Diyos ko. Na siya mismo nagsasabi na, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Ang Panginoong Hesus nagsasabi, lumapit kayo sa akin, tuturuan ko kayo. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Yes, maraming mga idea tayo pumapasok sa ating mga isip. Halimbawa sa trabaho, halimbawa sa negosyo, sa pagpapamilya, sa pagpapalaki ng mga anak, sa pagkipagrelasyon natin sa ating kapwa. Alam po ninyo, may mga nagsasabi ganito ang dapat mong gawin. Pero mas mabuti po na bumalik tayo sa Diyos. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng Diyos. Matuto po tayo na ang pakinggan natin ay ang boses mismo ng Diyos. Hindi yung boses ng kung sino-sino sa mundong ito. Yes, pwede tayong humingi ng payo sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero sa kung hihingi po tayo ng payo, una, humingi ka ng payo sa Diyos. At kung sinabi ng Diyos, inilagay niya sa puso mo na humingi ka ng payo sa ganitong tao, gawin mo. At titignan mo pa rin kung ito ba ay sang-ayon sa salita ng Diyos. O sang-ayon sa karakter ng Diyos. Ayan. Ang ganda rito, sabi niya, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Alam po ninyo, ganyan kabuti ang Diyos sa atin. Sabi niya, papayuhan kita habang binabantayan. Alam niyo po ba na ang paningin ng Diyos laging nakatuon sa bawat isa sa atin? Walang pinag-iba sa mga magulang. Ayan. Na habang lumalaki ang iyong mga anak, binabantayan mo, ayaw mo nga na kahit isang saglit lang ay mawala sa iyong paningin. Dahil gusto mo na babantayan mo ang bawat hakbang na ginagawa niya sa buhay na ito. Alam po ninyo, ako ay meron ng 3 apo. Ayan. At meron yung panganay kong apo ay lagi silang, yung 3 pong apo ay lagi kasama namin sa trabaho. At alam po ninyo, ayaw namin na malingat kami. Na baka pag nalingat kami ay meron silang magawa na hindi makakabuti sa kanila. Lagi nating binabantayan yan. Alam niyo po ba na ang mga bagay na yon ay minana lang natin sa ating Diyos Ama. Na ang Diyos mismo, siya ang laging tumitingin sa bawat sa atin. Kung ganun ang ugali po natin bilang mga ama sa mundong ito o bilang mga ina sa mundong ito, masigit ang Diyos sa atin na siya ang magtuturo ng mga bagay na dapat gawin natin sa buhay. Sabi niya, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Katunayan sa ibang salin, ang sabi niya, aakayin kita, tuturuan kita, papayuhan kita.
Pero mo yung aakayin po tayo ng Diyos. Yung gusto ng Diyos, yung tama kaagad ang lalakaran natin sa buhay na ito. Yung hakbang na gagawin natin ay tama kaagad. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi ng Diyos ay tuturuan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng mga payo kung ano ang dapat niyong gawin. Alam po ninyo, sa kahit anong sitwasyon na mararanasan natin sa buhay na ito, lumapit po tayo sa Diyos. Nandyan lang ang Diyos at handang tumulong sa bawat isa sa atin. At kung minsan ang tao ng mga problema, pag dumarating mga pagsubok sa kanilang mga buhay, nalulungkot kagad sila. Ayan. Yun ang mga madalas, ganun ang reaksyon ng maraming tao ng pagsubok ay nag-aalala sila o nalulungkot sila. Ayan. Na para bang wala nang solusyon ang bagay na yun. Pero alam niyo po ba ang sabi ng salita ng Diyos? Sa James chapter 1, sabi niya, count it all joy. Sabi niya, magalak kayo kung kayo ay dumaranas ng pagsubok. Bakit kaya sabi niya magalak kayo pag kayo dumaranas ng pagsubok? Para sa akin po, magalak tayo pag dumaraan tayo sa pagsubok. Bakit? Makikita na naman natin kung paano natin magagamit ang ating pananampalataya at hindi lang yun, makikita natin kung paano naman kikilos, kung paano naman magbibigay ng solusyon ang Diyos sa mga problema o sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya nga ang sabi po ng James chapter 1 sa verse 5, sabi po niya, kung meron sa inyo ang kulang sa kaalaman o karunungan, lumapit siya o humingi siya sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa bawat humihingi nito at hindi siya nanunumpat. Hindi ka pagagalitan ng Diyos, sasabihin sa iyo, paulit-ulit ka na lang humingi sa akin ng payo. Hindi po. Kaya nga, ang lalapitan natin lagi ang Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos, maghari tayo at mamahala, mamuno sa buhay na ito. At alam po ninyo, ulitin ko, kahit ang awit nagsasabi, sabi niya, what is man that you are mindful of him? Ano ba ang tao? At lagi mo siyang iniisip, laging laman siya ng iyong isipan. Alam po ninyo, ang Diyos, hindi tayo nawawala sa kanyang isipan. Kung tayong mga magulang hindi nawawala sa isipan natin ng ating mga anak, mas higit doon ang Diyos. Ito nga po, naalala ko na naman muli. Ang lola ko po ay 103 years old, magwa 104 na siya. At alam po ninyo, kahit ganong edad na, kung minsan pag nakakausap ko siya, naaalala niya ang kanyang mga anak. Sinasabi niya, kumusta na kaya si ganito? Kumusta na kaya ang kanyang buhay? Ayan, maayos kaya ang kanyang buhay? Meron kaya silang sapat na mga pagkain? Alam po ninyo, sa isip ko, sabi ko, yung binabanggit ng lola ko na kanyang mga anak, ay mga lolo't lola na rin sila. May mga apo na rin sila. May mga apo na rin sila sa tuhod. Pero, sabi ko, bakit hanggang ngayon, iniisip pa rin sila o laman pa rin sila ng isipan ng lola ko na mahigit 100 taon na. Alam po ninyo, kung ganon ang mga magulang natin, alam po ninyo, ang Diyos ay masigit. Ganun po ang Diyos mag-isip sa atin. Laging laman tayo ng isipan ng Diyos. Kaya ang laging iniisip ng Diyos, ano kaya ang mabuti na pwede kong ipayo? Ano kaya yung mabuting bagay na ipagkakalob ko sa aking mga anak? Alam po ninyo, lahat ng mabuti at ganap na bagay ay binuhos na ng Diyos sa bawat sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tuturuan na lang po tayo ng Diyos kung paano natin makukuha ang mga bagay na ito sa buhay natin. Kasi mismo si Apostol Pablo ang nagsabi sa mga taga-Roma na by faith we access the grace of God. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay kinukuha natin, naabot natin, nakakamtan natin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Alam po ninyo, ang gagawin lang dapat ng isang Kristiyano is to cooperate with God. Makipagtulungan lamang po tayo sa Diyos o sumang-ayon tayo sa Diyos.
Huwag tayong sumang-ayon sa takbuhin ng mundong ito. Sumang-ayon tayo sa nais ng Diyos para sa atin. Kaya nga, mismo, ang pinakamayaman at pinakamatalinong hari na nabuhay sa mundong ito, maliban kay Kristo, si King Solomon, si Haring Solomon. Ang sabi po niya sa Proverbs chapter 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng iyong buong puso. Diba? Sabi po niya, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Huwag kang mananangan o magtitiwala sa iyong sariling kaalaman. In all your ways, sa lahat ng gagawin mo, acknowledging, sabi niya, isanggunin mo sa Diyos. At iyasa sa ayos niya ang iyong kaparaanan sa buhay nito. Alam natin kuminsan, parang dumaan lang sa isip natin ang mga bagay na yon na magtiwala ka sa Diyos. Ang lagi sinasabi ng lahat ng tao, mga Kristiyano. Maraming taong sasabi, mga Kristiyano lalo na meron silang tiwala sa Diyos. Pero alam po ninyo, yung sinasabi ba nating tiwala sa Diyos ay sa bibig lang nating lumalabas o na sa puso po talaga natin na buong buo ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kailangan po gawin natin yon, na ibigay natin ang buong tiwala natin sa Diyos. Makipagtulungan tayo sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang pamamaraan ng Diyos ay lagi pong tama. May mga nakausap ako kung minsan ang sinasabi nila, ang buhay natin ay parang sugal. Kahit mga Kristiyano nagsasabi na ang buhay natin ay parang sugal. Minsan matatalo ka, kung minsan mananalo ka. Pero alam po ninyo, ang Diyos, ang buhay po natin ay hindi parang sugal. Nais ng Diyos na matagumpay tayo sa buhay nito. Pag sugal ang buhay na ito, sayang lang ang buhay na ito. Bakit? Sabi nila, minsan talunan ka, kung minsan panalo ka. Pero alam po ninyo, ang sabi ng salita ng Diyos ayon kay Apostol Pablo, yung sulat niya sa mga taga-Korinto, na sabi niya, He causes us to triumph in Christ Jesus. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Apo ninyo, yun lang ang nais ng Diyos sa atin, na maranasan natin ang tagumpay sa buhay na ito. Praise God. Alam po ninyo, napakabuti po ng ating Diyos. So, napakabilis po ng oras, at ang nais ko po ay magpatuloy lang po tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Magbago na tayo ng pag-iisip. Huwag tayong sumang-ayon sa takbuhin ng mundong ito. Magbago na po tayo. At hayaan natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang umulma sa bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po sandaling manalangin. Panginoon, muli kami po nagpapasalamat na naman sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita na aming narinig. Tunay nga po, Panginoon, ang dalangin ko, patuloy na maging lubos ang aming pagtitiwala sa iyo, na hindi kami sasang-ayon sa takbuhin ng mundong ito, kundi sumang-ayon kami sa iyo, Panginoon, upang sa kanya malaman namin kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, ang dalangin ko sa bawat isa narito, O Diyos, anuman ang nararanasan nila sa kanilang mga buhay, Panginoon, ikaw nagsabi sa iyong salita na buhat sa hindi mo maubos na kayamanan ay tutugunan mo ang kanilang pangangailangan, at patuloy na ikaw magbigay ng karunungan sa bawat isa sa kanila upang mapagtagumpayan nila ang lahat ng bagay na hindi mabuti na darating sa kanilang mga buhay, sapagkat ang sabi mo sa iyong salita, that we can do all things through Christ who gives us the strength. Hallelujah. That we are more than conquerors in Christ Jesus. Muli, Panginoon, ang pagpapala mo ay buhos mo sa kanilang mga buhay. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At kung kayo po ay walang pinupuntahan na Christ-centered church, inaanyayahan ko po kayo, tuwing linggo, alas 10 po ng umaga, ay nasa Fisher Mall po kami, sa Cinema 3. Ang Fisher Mall po ay nasa Quezon Avenue, corner Roosevelt Avenue, dito po sa Quezon City. Alas 10 po ng umaga, samahan po ninyo kami, ipagdiwang natin ang ating Panginoong Jesus. Praise God. Muli, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Bye-bye po.